So ano pong topic natin last month? Ano pong topic natin? Ha? Nakalimutan nyo na? Papunta na tayo doon. Ano pong topic? Beginning of the end. Tapos na tayo sa beginning, ending na tayo. So tapos na tayo sa beginning of the end, nasa end times na tayo. Okay? End times. So, hindi tayo tapos. Dinesisyonan ko na natapusin natin. Kung sinimula natin to, nasa kalagitnaan na tayo, alamin na natin kung ano yung ending. So hopefully this month matapos po tayo, maganda po ang ending nito. Yung new heaven and new earth, kung saan tayo titira. May bagong langit, may bagong lupa, doon tayo magtatapos ang kwentong ito. At sa bagong langit at lupa na yan, wala ng demonyo, wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, walang sakit at karamdaman. Gusto niyo bang makasama doon? 3 lang eh. Para yung iba, nag-enjoy dito sa lupa. Sino gustong makarating doon? Ayan, kailangan matapos natin to, maintindihan natin, at siguraduhin natin kasali tayo doon. So nagsimula tayo sa Matthew 24, palatandaan ng pagbabalik, the beginning of the end. Gera, lindol, kung ano-ano mga kalamidad. And then, dumating yung paglitaw ng Antikristo, dinaanan natin to, at end times na yon. When the Antichrist will come, hindi na yon beginning of the end. End na talaga yan. At siya yung pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng daigdig. And then, dinaanan natin yung rapture. Yung second coming of Jesus. Ilang second coming? Ha? Ilan? 2 phases of second coming. Hindi 2 second coming. Kasi kung 2 second coming, 3 coming na yon. Hindi na second coming. So may 2 phases yung second coming, yung dadating si Jesus para kunin yung mga Kristiyano, tayo sa rapture. Bigla ka na lang mawawala dyan. Zoom, nandun ka na sa heaven. Nag-bolt in yung katawan mo na nabulok, bumangon, and then yung spirit mo na nasa heaven, tsaka yung soul, magbo-bolt in, tutunog yan. Tanan, 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 tanan. Doon. Then, nabuo na. Then, ang sumunod na pinag-aralan natin, ano nangyari sa heaven nung tayo na-rapture? Ito, magkakaroon ng Bema judgment. Huhukuman tayo sa langit, tayong mga na-rapture, ayon sa ating mga ginawa. Kung may ginawa ka dito sa lupa, may pagpapala ka sa langit. Kung mas marami kang nagawa, lalo na sa pagdadala ng kaluluwa, marami kang biyaya at korona sa langit. Pero kung wala, uma-attend ka lang, hindi ka involved sa ministry, hindi ka nag-Bible study, hindi ako sigurado kung pasok ka sa langit. Ngayon, kung sakali nakachamba, saved by the bell, bago sinara yung gate, nakapasok ka. Kaya lang amoy usok. Kasi lahat ng ginawa mo, sabi dito, padadaanin sa apoy. Pag nakalusot, pasok. Pag hindi, wala kang reward. So meron din crowns na dinaanan tayo, naalala nyo to? Merong 5 crowns na ibibigay sa langit. Okay, nire-review ko lang ito. Yung crown of righteousness, ito yung mga Kristiyano na naghahanda sa pagbabalik ni Lord. Paano maghanda? You watch your watch. Bantayan mo yung relo mo. Hindi, ano yung watch? You watch your word. Huwag kang satsat ng kahit ano dahil sa judgment, huhusgahan ka ni Lord sa lahat ng sinabi mo. Kahit sabi mo, ay nadulas lang ako. Delete mo na yan. Repent ka na agad. Sorry ka na agad. What's your word? Huhusgahan ka ni Lord dyan. Next. What's your action? Okay? Ano yung mga ginagawa mo? Hindi pwedeng careless action. Kahit careless whisper, hindi pwede. Bantayan mo yung mga ginagawa mo. Okay? Salita, gawa. Next. Yung iniisip mo. Kahit tama yung ginagawa mo, pero mali ang isip mo. Iba iniisip mo, yari ka pa rin, may paghukom. Next. Sunod.
yung karakter mo. Importante yan. Bantayan mo yung ugali mo. Bantayan mo yung ginagawa mo at pinakikita mo sa kapwa mo araw-araw. Dahil huhusgahan ka ni Lord John. And letter H, bantayan mo ang puso mo. Kahit ang ganda ng sinasabi mo at ng ginagawa mo, pero ang motibo mo mali. Ang laman ng puso mo mali, huhusgahan ka ni Lord. So, itong mga taong nagwawats ng kanilang watch, merong corona sa langit. Ang tawag doon, crown of righteousness. Yung pangalawang corona, ito yung mga nagtiyaga sa hirap ng buhay, pagsubok, hindi umatras kay Lord, hindi nag-a-absent kahit walang pera, kahit may problema, kahit kung ano-ano nang ginagawa ng demonyo sa buhay nila, pamilya nila, negosyo, trabaho, tuloy pa rin laban. Dahil alam nila may mas malaking laban pagdating na Antichrist. Itong mga to, merong corona. Ang tawag, crown of life. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, meron ka ba niyan? Laban ka ba sa buhay? And then, pangatlo, ito yung mga nagtitiis, dinidisiplina yung sarili, huwag matukso. Magmalaglag sa temptation. Talagang iniiwasan yung mga pakana ng demonyo. Umiiwas at nagtatagumpay. May disiplina sa sarili, may self-control. Sila ay tatanggap ng incorruptible crown. And then, pang-apat, ito yung mga nagba-Bible study, yung mahawak ng mga tao, nag-aalaga ng mga tao. Alam nyo, hindi ganun kadali mag-alaga ng tao. Lagi kong sinasabi yan, mas madali pang mag-alaga ng aso kaysa sa tao. Kaya lang, sa aso, nare-relax ka pero walang fulfillment at walang reward kay Lord. Pero sa tao, meron. Ito yung reward. Pag faithful ka na nag-alaga ng tao sa Bible study mo, you will receive the crown of glory. And then, panglima, yung invite share ng gospel, maraming nadala kay Lord, marami siyang crown of rejoicing. Ayan. Bawat kaluluwang naliligtas, nagre-rejoice ang langit. Kaya bawat isang yan, meron kang crown of rejoicing. At pagdating sa langit, lahat ng crown yan, ikakast mo sa paanan ni Jesus. Casting crown. Kaya nga pagbalik ni Jesus, sabi sa Bible, ang dami niyang crown. Bakit? Crown natin yon, binigay natin sa Kanya. Ang tanong, pagdating sa langit, may ibibigay ka bang crown sa Kanya? Bibigyan Kanya ng crown, ibabalik mo sa Kanya. Eh kung wala kang ginawa, anong crown ibibigay mo? RC. Royal Crown. Tansan. So now is the time na maglingkod kay Lord para may crown ka sa langit. Sabi mo sa katabi mo, now na. Join the ministry. Join the Bible studies. Magdala ng maraming kaluluwa kay Jesus. Amen ba? So yun yung nangyayari sa langit nung nag-rapture, yun ang nagaganap. Ang pag-aaralan natin ngayon, ano naman ang nangyayari sa lupa? Habang nandun tayo, nagre-reward, and then ang susunod doon, may kainan, may piyesta, may kasalan na magaganap. Ano yung mangyayari sa lupa? So ito yung susunod. After nung judgment na yan, Bema judgment, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, sabi dito sa Revelation 19, 6-9. So dito tayo magsisimula. Let's pray. Lord, pagpalain itong salitang ito na pag-aaralan namin, maintindihan namin ng maliwanag, at Lord, hayaan mo na bawat detalye, bawat salitang ito, magbibigay lalo na excitement sa amin na mag-abang at mag-ready sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Lord, at itodo namin yung aming paglilingkod. We will give our best shot dahil hindi na ito maulit. Minsan lang to. Kaya magdala kami ng maraming kaluluwa sa iyo, maglingkod kami ng todo-todo sa iyo dahil pagdating sa langit, ang daming corona na ibibigay mo sa amin. Bless your word and cover us tightly with your blood. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So after the rewarding, merong marriage supper. Pag binasa niyo yung Bible, laging merong kwentuhan about the kasal. Sa Ephesians 5, ang sabi doon ni Pablo, kayong mga babae, mag-submit kayo sa inyong mga asawang lalaki. Pagdating sa baba, ang sabi niya, ang topiko hindi kasal. Ang topiko, ang church na ikakasal kay Jesus. Si Jesus ang head, ang church ang bride. So yung mga symbolism na yon, ito yung culmination niya.
pagdating sa langit after the rapture. So ang sabi dito, verse 6 to 9, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Si Jesus at yung church. At ang sabi dito, it was granted her to clothe herself with fine linen. Ang suot ng church ay fine linen. Puting-puti na pinong-pino na linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Itong fine linen na to ay simbolo ng mabubuting ginawa natin nung nandito pa tayo sa lupa. Kaya nga, kailangan gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na, kailangan mong gumawa ng mabuti. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are true words of God. Mapalad, pinagpala ang kasali sa kasalang ito. Dahil ibig sabihin, na-rapture ka. Di ka naiwan. Tanungin mo yung katabi mo, kasali ka ba dyan? Invited ka dito. Pero ang tanong, aattend ka ba? Sasama ka ba? Nakadamit ka na ba ng white linen? Yung righteousness mo ba ay pinagtatrabahuan mo? Sige, tanungin mo yung katabi mo. Ready ka na? Anong sagot niya? Ready na? So okay, ito yung ending. After nito, si Jesus yung church, meron marriage supper, simbolo ng pagkakaisa, hindi literal na kasal, babalik tayo sa lupa. Okay? Pero bago tayo bumalik, tingnan muna natin, habang nagde-judgment tayo sa heaven, nagre-reward tayo, nagkakainan tayo, nagkakasalan sa heaven, ano nangyayari sa lupa? Ito po yung mangyayari sa lupa after the rapture. Revelation 14 verse 9 to 11, a third angel followed them. May tatlong anghel. Yung unang anghel, sabi niya, lahat ng magpapatatak ng Antichrist ng 666, parurusahan, worship God. And then, pangalawa, ang Babylonia ay bumagsak. Itong Babylonia po ay ito yung pinakamalaking relihiyon sa buong mundo na nakabase sa Roma at wala nang iba. Alam niyo na kung ano yun. Okay? Kung nanonood kayo ng mga pelikula, yung Inferno at saka yung ano ba to? Yung mga Da Vinci Code. Yun lang, yung teritoryong yun. So ito, yung pangatlong anghel, ang sabi dito, anyone worship the beast and his image and receive his mark on his forehead or on his hand, lahat ng nagpatatak, lahat ng tumanggap ng microchips, hindi kinayang mabuhay ng walang pera, walang pagkain, napilitang magpatatak o ginustong magpatatak. Kinilala yung Antichrist na kanyang Diyos. Sino si Antichrist? Papakilala ng false prophet. Sino siya? Siya yung Kristo sa mga Christian. Siya yung Messiah sa mga Hudyo. Siya yung Mahdi sa mga Muslim. Siya yung Kalki sa mga Hindus. At siya yung Maitreya sa mga Buddhist. So si Antichrist is the God of all religion. Kaya lahat ng nagtuturo na grupo na lahat ng religion at God ay the same, guhitan nyo na yan. Malapit na tayong umalis. Kinanta nyo yung imagine there's no heaven. Tapos the brotherhood of men. Lahat ng brotherhood, lahat ng fraternity, sasama sa Antichrist. At maiiwan yung church. Ulitin ko ha. Paulit-ulit ko itong sinasabi dahil now is the time to get out from Babylon. Sa koalisyon ng lahat ng religion, lahat ng fraternity, lahat ng brotherhood, you need to get out sooner or later is too late. Sasama lahat yan sa Antichrist. At maiiwan tayo, church, Christian lang ang maiiwan mag-isa lalaban sa Antichrist. Kaya lahat tayo, may mga fraternities dito, may mga brotherhood tayo dito. Lahat yan, sasama yan sa Antichrist. Kaya bago kayo mahirapang mag-decide sa dulo, you decide now. So, sabi dito, lahat ng tatanggap ng tatak na yan, sa ulo nila at sa kamay, microchip na yan, he himself shall drink the wine
of the wrath of God, which is pour out full strength into the cup of His indignation. Ibubuhos ng Diyos yung galit sa lupa habang tayo'y nasa langit na. Yung lahat ng naiwan sa rapture, parurusahan sila ng Diyos. He shall be tormented with fire and brimstone. Maliban sa galit ng Diyos, sa dulo, itatapon sila sa impyerno. In the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb, si Jesus yon, and the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day and night. Yung mapupunta sa impyerno, wala pong pahinga doon. Iisipin mo, pwede ba lumamig? Lumamig na, no? Dahil umulan na. Doon hindi lalamig. Never nalalamig doon. Kahit magpalagay ka pa ng aircon, matutunaw sa impyerno. At yung paghihirap mo, hindi natatapos. Yung kaluluwa mo, hindi na tutulog, hindi nagpapahinga. Ilang taon? Walang hanggan. May eternal life sa heaven, may eternal punishment sa hell. Kaya wag na wag niyong isawalang bahala yung mga tinuturo dito na ang mga ganito pupunta sa impyerno. No. Hindi ka na makakalabas doon. Once you're in, there's no way out. Kaya kung may dapat kang ayusin na trabahuin, now na. Dahil paano kung hindi bumalik si Lord agad pero namatay ka tapos di ka handa, sa impyerno ka napunta, paano na? Nag-church ka pa sa Juhia, hindi ka naman pala pasok sa langit. Di ba? Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. And then sabi dito, they have no rest day and night who worship the beast and his image. Whoever received the mark of his name, parurusahan sa lupa at pag namatay sa impyerno pupunta. Ano yung parusa? May 7 galit ang Diyos. Ito po yung tinuturo sa Bible school about the rapture. Pre-trib, rapture. Ira-rapture yung mga Christian bago dumating ang Antichrist. Hindi tayo naniniwala doon. Merong pangalawa, yung mid-trib, rapture. Kalagitnaan ng paghahari ng Antikristo at paghihirap sa lupa. Parusa daw ng Diyos yun, kukunin ang church, kalagitnaan. Yung post-trib, kukunin yung church pagkatapos ng paghihirap sa lupa ng tribulation period, post-trib. So, ang ating pinaniniwalaan, hindi itong tatlo. Ang pinaniniwalaan ko ay yung pre-wrath rapture. Kasi ang sabi nitong mga pre-trib, we are not appointed unto wrath. Hindi tayo kasali sa galit ng Diyos. Correct. Pero kasali tayo sa galit ng Antikristo. Kaya kung anumang paghihirap ang dadanasin natin, kung may mamamatay o pupugutan ng ulo, hindi galit ng Diyos yun. Galit ng Antikristo sa atin yun. Pagdating ng galit ng Diyos, wala na tayo rito. Eto yun, na-rapture na tayo. Wala tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. Pero mararanasan natin ang galit ni Satanas at ng Antichrist. Maliwanag. So ang tawag doon, pre-wrath rapture. Bago dumating yung galit ng Diyos, wala na tayo dito sa lupa. Ito yung galit ng Diyos. Number 1, binuhos yung unang galit ng Diyos. Lumabas yung 7 anghel na may bitbit ng galit ng Diyos, ng bowl of God's wrath. At binuhos yung unang bowl sa lupa. Ano ang nangyari sa lupa? A loathsome, painful sore. Alam niyo Mpox? Alam niyo yan? Kung ano lumalabas ngayon, paghaluin niyo yun, ito yun. Paghalu-haluin niyo lahat ng mga binabalita sa TV, pati yung quarantine na yan, ito ang pinakamalalang mararanasan ng tao sa daigdig. Pero sabihin mo sa katabi mo, wala na tayo dito. Kung sigurado ka, So wala na tayo dito, magkakaroon sila ng mga sugat sa buong katawan. Sabi dito, ang sakit-sakit, kadiri to death, came upon the men who had the mark of the beast and those who worship his image. Lahat ng nagpatatak, ito mangyayari sa kanila. Higit pa sa Mpox. Ngayon, iniisip ko, nang tinuturo ko to, paano mangyayari na magkaroon sila ng mga pigsa, mga sugat. Yung microchip, sa ngayon, na nilalagay sa balat, ang battery niyan ay simple lang. Kasi ano lang yan ang ilalagay dyan, yung pambukas ng pintuan ng kotse, ng bahay, pagpapasok ka sa trabaho, isa-swipe mo lang yung kamay mo, okay ka na. Pero pagdating ng time na to, ang gagamitin na battery medyo radioactive. Radioactive kasi may GPS na rin to. Hindi ko alam yung mga pacemaker dito kung sila Hector, kung radioactive yung mga nakalagay dyan sa katawan nyo ha.
Eto, magkakaroon ng mga radioactive battery at sa araw na to, ang iniisip ko, puputok lahat yan dito at dito. At yung radiation kakalat sa buong katawan mo at magnanak-nak ang iyong balat. Oo, nakakain ka nung tatakan kasi hindi ka makakabili pag wala kang tatak. O nakakain ka, pero pagkatapos, eto ang mangyayari sa'yo. Pag tinanggap mo yung tatak na Antichrist, puputok lahat yung mga battery niyan at yung radiation kakalat sa buong katawan mo. Mula ulo hanggang talampakan, magkakaroon ka ng mga pigsa at sugat na sobrang sakit. Sino may gusto nito? Of course, wala. So yan yung unang galit ng Diyos. Pangalawang galit ng Diyos na ibubuhos ng mga anghel. Revelation 16:13. The second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood as of the dead man, and every living creature in the sea died. Wala nang sugpo, wala nang isda, wala nang pomprey, ano pa, walang pagi, wala ka nang makain, at wala ka nang pwedeng puntahan mag-swimming kasi, di ba, ang sabi, pag may mga sugat ka sa balat, pag lumublob ka sa dagat, gagaling. Kasi salty-salty yan, di ba? Paano ka lulublob sa dagat? Panay dugo. Okay, yun yung pangalawa. So wala kang mapuntahan na dagat para gumaling ang sugat mo. Pangatlong galit ng Diyos. Revelation 16:4-6. Hindi lang yung dagat ang naging dugo. Sabi dito, the third angel poured out his bowl on the rivers and spring of water. Ito lahat ng tubig na iinumin. Kanina, papaliguan lang. Ito ngayon, lahat ng spring, pati mineral water, dugo ang lumalabas. Kahit sa ka pa pumunta na water station, ang lalabas, dugo. Ang sakit ng katawan mo, ang kati ng balat mo, hindi ka makaligo, hindi ka makainom ng tubig. Ito ang mangyayari sa mga may iwan sa rapture. At sino yung may iwan sa rapture? Yung mga nagpatatak ng Antichrist, yung hindi nag-watch at hindi inayos ang buhay, iwan sa rapture. Kaya sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na. Now na. Habang may time pa. You are righteous, O Lord, the one who is and who was and who is to be, because you have judged these things, for they have shed the blood of the saints. Bago nag-rapture, maraming pinatay na Christians, may mga pinatay na saints, prophets. Ang sabi dito ng mga nasa langit, tama lang ang ginawa mo. You have given them blood to drink, for it is their just due. Karapatan lang, dapat lang silang uminom ng dugo dahil maraming dugo silang binuwis ng mga Kristiyano. Yan yung pangatlo. Pangilan na? Imagine niyo panay pigsa, panay sugat, ang sakit-sakit, ang kati-kati, walang mapaligo ang dagat, walang mainom. Walang mapaliguan, walang mainom. Bakit? Iinom ka ba ng dugo? Maliligo ka ba sa dugo? Wala, Pangapat. The fourth angel, Revelation 16:8-9, poured out his bowl on the sun, and the power was given to scorch men with fire, and men scorched with great heat. Sunugin, mainitan ng todo-todo sa sobrang init ng araw. Alam niyo yung araw, painit na ng painit. At sabi ng mga scientists, pag ang mga stars ay umiinit ng sobra, nag-i-emit ng mga radiation, ng mga radioactive elements, may mga heat wave na ganyan, ibig sabihin malapit nang sumabog yan. Malapit nang mamatay yung star na yan. At yung pinakamalapit na star sa atin, yung sun. At lalo kung makikita nyo sa north na marami ng aurora borealis, yan yung palatandaan na painit na painit na. Na kahit anong buwan, may aurora borealis, ang ganda tingnan, pero ang kahulugan niyan, umiinit na ang daigdig. At yung radioactive, yung mga magnetic field sa north and south, ay nababawasan na at malapit nang masunog ang buong daigdig. Kaya bago masunog, kailangan makita natin, yan pala ang susunog sa atin. So malapit na, pero wala na tayo dito kung handa ka. So ang sabi dito, men scourged with great heat, grabing init. Yung init ngayon, wala yan. They blasphemed the name of God who has power over these plagues, and they did not repent and give Him glory. No more chance for repentance. Yung tinuturo ng iba, may chance pa pag naiwan ka sa rapture. Wala na po. Isang biyahe lang papuntang langit, walang second trip. Pag di ka nakasabay sa first trip, iwan ka na.
So imagine niyo imagine niyo. Paandarin niyo utak niyo. Panay boils, panay sugat. Ang hapdi, ang kate, walang dagat na mapaliguan, walang ilog na mapaliguan, walang mainom. Biglang yung araw uminit ng 10 ulit nung pinakamainit nung Abril. Ang pinakamainit, sabi nila heat index 45. Nung nasa India kami, higit pa doon 60 yan. Times 10. Kumukulo na yung mga dugo sa dagat, tsaka yung mga tubig na naging dugo. Tapos tuyong-tuyo ka sa sobrang init, ang kati-kati. Gusto mong maligo, gusto mong uminom dahil uhaw ka na, walang mainom. Imagine niyo Na-imagine niyo ba? And then, pangilan na? Panglima, Revelation 16:10. Nung binuhos ng ikalimang anghel, yung galit ng Diyos, sa trono ng beast, ng Antichrist, sa kaharian niya, doon binuhos yung galit. At yung kaharian ng Antichrist, and I believe this is the European Union. Kung kanina yung binabanggit ko ay Rome. Yung false prophet sa Rome. At ito namang Antichrist sa European Union, the coalition of the nations. Didilim yung kanyang kaharian. Kailan lang nagkaroon ng blackout sa buong Europe? Nabalitaan niyo yun? More than 1 month ago? Hindi nila alam paano nangyari, anong nangyari. Tapos lately, tinitrace nila, siyempre, nandiyan yung Russia, baka sabotahe. Ang ano nila, yung init ng araw. Nagkaroon ng problema doon sa kanilang mga grid na sobrang init. So, ngayon, may mga pinalabas sila na maghanda ng mga pagkain for 10 days, parang practice lang. Ito na yan, mangyayari na yan. Didilim sa Europe. And then, yung dilim na to, sabi doon sa Exodus, yung naranasan sa Egypt, feel na feel nila yung darkness. Naalala ko nung unang winter namin sa Japan, sa Osaka, pagdaan namin doon sa pintuan na may bintana, yung lamig, tumutusok sa buto mo, parang laser ng ganun. Yung first time namin. Sabi ko, grabe, lumulusot dito yung lamig. Napipil mo talaga sa loob, yung darkness na to, ganun. Ganon. So, ang sabi dito, sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman, nakadagdag pa tong darkness na masakit din. Sabi dito, they gnaw their tongues because of the pain. Kinakagat na nila yung dila nila sa sobrang sakit. They blaspheme the God of heaven. Kanina, sinumpa nila lalo. Because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds. Wala nang chance para mag-repent. Pangilan na to? Panglima. Ilan ba? 7. Ito ang Revelation Sa pag binag-aralan yung Revelation, merong 7 seal. Merong 7 trumpet. Ngayon, nasa 7 trumpet na tayo, papunta na tayo sa 7 trumpet. Dahil doon mangyayari yung rapture sa 7 trumpet. In the last sound of the trumpet, the rapture will happen. The last sound. At ang last sound of trumpet is 7. After the rapture, 7 bowl of God's wrath. 7, 7, 7. So, nandito na tayo. 6. Nang binuhos yung 6 na galit ng Diyos, 6 bowl, nagkaroon ng gathering ang mga army ni Antichrist sa isang lugar na tinatawag na Megiddo. Ang tinatawag ng marami, Armageddon, the Battle of Armageddon. Pero mali ito. Mali itong katuroan na to na may Battle of Armageddon at yun yung pinaka-highlight. Pag nagkaroon ng traffic sa EDSA, Carmageddon. Pag nagkaroon ng problema, lagi binabanggit ito Armageddon. Ano ba talaga to? Sabi dito sa Revelation 16, 12, 14, and 16, the 6th angel pour out his bowl on the great river Euphrates. Maraming scientists binabantayan tong ilog na to. Napakalawak po nitong Euphrates na to. Ang gumagamit ng tubig dito ay Iraq, Turkey, Syria, at marami pang iba. At lahat ng sibilisasyon, kung nag-aral kayo ng civica, ng social studies, dito lahat nagsimula sa lambak ng Indus at sa lambak ng Mesopotamia. Ang kauna-unahang sibilisasyon at kaharian dito lumitaw. Assyrian Empire, yung mga giants, sila Gilgamesh, yung mga
Anunnakis. Yung mga tinuro ko noon, dito yon lahat. Babylon, dito sa lugar na to. Dito nagsimula ang sibilisasyon. Lahat ng sibilisasyon nagsisimula sa tabing ilog. Lambak na tinatawag sa social studies noon. Nile, lambak ng Nile, lambak ng Indus, lambak ng Euphrates, Mesopotamia. Unang religion, unang sibilisasyon, yung Torre ni Babel, dito lahat yan. Malawak to, biglang matutuyo unti-unti. Ngayon, natutuyo na. Unti-unti na siyang natutuyo. So by this time, tuyo na siya. And then sabi dito, its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. Bakit daw kailangang matuyo yung malawak na ilog na yan? Para? Sabi niyo po. Sabi mo sa katabi mo, gising ka ba? Baka madaanan ka niyan. Sige po, pumalakpak lahat ng tulog. Wow, galing ah. Kikinig ah, sige. Bakit kailangang matuyo ang Euphrates? Diyan pala din ang Garden of Eden, sa dulo nito. Diyan sila Adan at Eva nagsimula. Sa Iraq. Okay? Bakit daw? Para makadaan ang hari o mga hari. Plural eh. Kings of from the east. Ang sinasabi dito ng mga nagtuturo, galing ng China. Malaking army galing China lulusob sa Israel. Sa ekaso, kings yan eh, hindi lang yan king. So therefore, lahat ng mga bansa sa east from China, North Korea, ano pa? Iraq, Iran. Mamaya, makikita natin sa mapa. Pupunta yan lahat dito sa lugar na to ng Iraq. And then, sabi dito, I saw three unclean spirit like frogs coming out of the mouth of the dragon, si Satanas. May lalabas na mga spirito sa bibig ni Satanas. Out of the mouth of the beast, sa bibig ng Antikristo, may lalabas na spirito. At sa bibig ng bulaang propeta, yung nakatira sa Rome, yung world famous religious leader. At kabago-bagong upo lang ngayon. So itong tatlong ito, the unholy trinity, lalabas sa bibig nila yung mga spirito na mukhang palaka at iikot sa buong mundo para kumbinsihin lahat ng presidente, prime minister at hari, lulusob tayo sa Israel. They are the spirit of demons performing signs which go out to the kings, plural, of the earth, and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty, para ipunin sila sa pakikipagdigma at inipon sila sa isang lugar. They gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon. So may gera o nagagather pa lang? Iba yung gathering sa party na ha? Iba yon. So dito sa Armageddon, magagather pa lang sila. By the way, bakit kailangan nilang lusubin ang Israel? Kung ikaw si Antichrist, at lahat ng tao sa buong daigdig, panay kayo pigsa, panay kayo sugat, naghihirap kayo ang kati-kati, ang sakit-sakit, walang tubig, walang mainom, walang maswimingan, ang init ng araw. Ano pa? Ha? Ang dilim sa Europe. Sa Europe, sa teritoryo ng Antichrist. Gaano kahirap yung nadadanas nila? Ha? Gaano kahirap sa palagay nyo? Sobrang hirap to. Yung mga Christian na pinugutan ng ulo at di makakain, ngayon sila hindi makakain. Makakain ka pa nito? Sa ganitong kalagayan, may magtatrabaho pa, lahat kayo may tatak. Kung meron mang hindi na abutan, sa Israel na lang. So ngayon, ang nangyari, hirap na hirap sila, ano papasok sa utak ng mga tao? Alam nyo, pag ang tao nahirapan, naghahanap ng sisisihin. Alam nyo ba yun? Kahit mali niya na, naghahanap pa siya na ituturo. Tama, mali? Di ba? Ganyan ka. Kasalanan mo na, naghahanap ka ng sisisihin eh. Hanggat may mahanap kang ituturo mo. Sino ituturo nila ngayon? Eh wala na yung Christian, nakuha na. Sino ituturo nila? Kanino sila magagalit sa nararanasan nila ngayon? Kanino? Sa mga Hudyo. Sa Israel. Nandoon pa ang Israel. Sa galit nila kay Kristo, kay Jesus, sa galit nila sa mga Christian, wala na dito. So ang pagbubuntunan ng galit ng Antichrist, yung pinagmulan ng church, yung pinagmulan ni Christ, yung pinagmulan ng Christian, at walang iba, ang Israel. Igagather niya lahat ng army sa buong mundo.
para lusubin ang Israel at mag-iipon-ipon sila sa Megiddo. Ang Megiddo po ay isang napakalawak na lugar. Nung nagpunta kami sa Israel, gusto ko lang pakita sa inyo. Alam nyo, naintindihan ko ang Bible sa pag-aaral ko sa seminary at Bible school. Pero mas naintindihan ko ang Bible nung pumunta ako dun. Sobra kong naintindihan at na-appreciate. Ito po itsura ng ng Megiddo. Yang lugar na yan, Baha'i Faith, isang religion na pinaganda nila. Sa kaliwa niyan, yung Mediterranean Sea. Port pier yan, yung maraming bahay na yan. Yung Mediterranean Sea, dulo niyan, Europe yan. No? So, pag nasa tuktokan yan, kita mo yung Mediterranean Sea. Ayan, sa likod namin. Ito, malabo na. Ito yung plain of Megiddo. Napakalawak nito. Sa tapat nitong bundok na kinalalagyan namin, yung Mount Carmel, kung saan nakipaglaban si Elijah sa mga bulaang propeta, banda lang dun. Okay? Sa Valley of Jezreel, sa baba, ang lawak niyan. Pag tiningnan mo to, hanggang doon, ito yung Syria. Yan yung bundok na yan. Sa baba ng bundok na yan, yung Sea of Galilee, banda rito. So ito yung lugar na pinuntahan namin. Pag sinipat-sipat mo yung paligid, ang lawak. Napakalawak na plain. At karamihan ng gera sa Old Testament, ng Assyria at ng Egypt, dyan nangyayari. Yung mga war ng Greeks, ng mga Romans, dyan din. Ayan, ito yung Megiddo. Haifa yung pinuntahan namin. Haifa yon. Ayun yung Haifa, oh. Mediterranean Sea. So ito yung Megiddo, ito yung Nazareth. Ito yung Sea of Galilee o Tiberias. Pag tiningnan mo dito, ayun ang Damascus, banda ron, taas ng Tiberias. Yun ang Lebanon. Doon binobomba ng Israel ngayon yung mga Hezbollah. Ito ngayon mangyayari. Yung Antichrist, aalis sa Israel. Tatayo yung templo sa Jerusalem, papasok si Antichrist sa templo. Sasabihin niya, ako ang Messiah, ako ang Kristo. Pero, may mga bansang didigmain siya na ayaw sumunod sa kanya. Ang gagawin doon, mag-iiwan siya ng rebulto. Itong si false prophet, itong religious leader na bida-bida at sikat sa buong mundo, gagawa ng rebulto at magsasalita. Ilalagay doon sa templo. Habang galit ang buong mundo dahil sa nangyayari sa kanila pati sa Antichrist, ang Israel naman, mabibisto nila hindi tunay na Mesaya to. Hindi tunay na Kristo to. Kasi nagtayo ng rebulto. Galit ang Diyos sa rebulto, sa mga imahe. Sa pagbalik ni Antichrist, alam niya na nagkakagulo sa Israel at tinanggihan na siya. Yung 7 years treaty, binrake ni Antichrist, may 7 years treaty. Binrake niya. Ngayon, aatakihin niya ang Israel. Pag-uwi, pagbalik. Ang daan niya, doon sa Lebanon. Kasi itong Damascus, itong Syria, bundok po yan. Bundok yan. Ayan, no? Bundok yan. Hindi pwedeng dumaan dyan. Dito sa gilid, sa Lebanon dadaan. Sa Lebanon dadaan tabing dagat. Kaya pag binasa nyo pa in detail, ako tinuturo ko lang pahapyaw. Babanggitin yung Philistia, yung Sidon, Tyre, nalulusob dito. Kasi lahat sila, kakampi na Antichrist, lulusubin ng Israel. Okay? So, lawakan natin. Ayun ang Israel, tabi ng Jordan. Ang liit lang. So, yan ang Israel, ayun yung Syria, laki oh. Di ba? Ayun yung Syria. Ito yung Iraq, andito yung Euphrates, dito ang Iran. So, yung mga kings of the East, ito East, ito North. Ang China, Iran, lahat yan, lulusob yan dito sa Israel during this time. Diyan nagkakagulo ngayon, ha? Diyan nagkakagulo. So ngayon, lulusob ang Antichrist sa Israel dahil nagre-rebelde na ang Israel laban sa kanya. Nabisto siya na hindi siya tunay na Mesaya. Nabisto na siya ay hindi yung tunay na Kristo. So galit ngayon ng Antichrist, lulusubin niya itong nagre-rebelding ito. At the same time, panay sugat yung kanilang katawan, ang hirap na kanilang dinadanas, gaganti tayo sa Israel. Ito yung mangyayari sa pang-anim na galit ng Diyos, lulusob sila. Itong Antichrist na to, na siya yung madi sa mga Muslim, Kristo sa mga peking Kristiyano, sa mga religious Christian, hindi tunay na Christian, tanggap siya. Ang sabi dito,
2 Thessalonians 2:4, he opposed and exalt himself so proudly, so insolently above every so-called God or object of worship. Mas mataas siya sa lahat. So that he, the Antichrist, actually enters and takes seat in the temple of God. Yung templo sa Jerusalem na lagi ko pinapakita, nawasak na yan 2 ulit. Hanggang ngayon wasak. Pero itatayo uli yan. The problem is, paano itatayo yan? Nandoon yung mosque ng mga Muslim sa ibabaw nun. So gagawa ng napakatalinong diskarte itong Antichrist na magtatabi yung mosque at saka yung templo. So ngayon, papasok siya sa templo at sasabihin niya, ako na ang Mesayang inaantay nyo, ang Kristo. Kikilalanin siya ng mga Hudyo dahil hindi pa nabibisto at ng buong mundo. Pero nung naglagay siya ng ribulto sa templo, ito sabi dito, itong si false prophet na nakatira sa Rome, sabi dito, he deceived those who dwell on earth. Niloko niya, dinaya niya, binudol niya lahat ng nakatira sa dig. He was granted to do in the sight of the beast. Sa mata ng Antikristo, gumawa siya ng mga himala, itong false prophet na to. Telling those who dwell on earth to make an image. Gumawa tayo ng rebulto. Sino ba ang magaling sa gawaan ng rebulto? Palagay nyo. Galing tayo ron, di ba? Sa Pampanga, may pagawaan sila. Ginawa ng tao. Habang ginagawa ng tao yung rebulto, nagyoyosi, nagdodroga, adik, maya-maya, pininturahan, winorship mo yung ginawa ng adik. Talino, no? Talino. Kaya ang sabi na Isaiah, bulag, bobo yung mga gumagawa ng ganyan. Sabi na Isaiah, kaprasong kahoy, inukitan mo, eto gagawin ulit. Sanay na salay silang gumawa ng rebulto, pero ngayon, ibang klase ito. Itong rebultong ito, magsasalita. May kapangyarihan itong false prophet na galing kay Satanas para bigyan ng buhay itong rebultong ito. Di ba uso noon yung nilagay mo yung rebulto dito, maya-maya nandun na naglakad daw. Ha? Naglakad daw? Yung sa Quiapo, namamasyal, di ba? Tapos kumakatok. Hindi si Tong-Tong-Tong-Tong, ha? Si kumakatok sa bahay niyo, kilala si Tong-Tong-Tong? Bawal yon, bawal sa mga bata. So, itong rebultong ito, sabi dito, he will make the image to the beast wounded by the sword and live. He was granted power to give breath to the image, binigyan ng buhay yung rebulto ng Antikristo. That image of the beast should speak and cause many as would not worship the image of the beast to be killed. Pag hindi ka nag-worship sa rebulto niyan, patay ka. Para yung kay Nebuchadnezzar lang. Sabi ni Nebuchadnezzar, lahat will worship sa rebultong ginawa ko. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, ayaw. Tinapon sa apoy. Pero hindi namatay. So ganito rin ang mangyayari in the end times. Ang rebulto ni Antichrist dapat sambahin, pati si Antichrist. Ito yung katuparan ng Matthew 24:15. Di ba sabi ko, hindi fulfill yung Matthew 24:15 kompleto. Okay? Kasi nang dumating at giniba yung templo ni General Titus, hindi siya nagpasok ng rebulto ron. Sabi dito, when you see that abomination, yung word abomination is idolatry. Of desolation, pagkawasak. Spoken by the prophet Daniel, standing in the holy place, let the reader understand it. Yung sinasabing, yun nasa bundok, wag nang bumalik, takbo na kayo, wag na kayong bumalik dyan. So yung ultimate fulfillment, pagditaw ng Antichrist, maglalagay ng rebulto sa loob ng templo. Habang siya bumabiyahe, siguro papuntang China, then pagbalik niya, lulusubin niya ang Israel. So, nag-gather sila saan? Sa lugar na Megiddo or Armageddon sa Hebrew. Doon ba ang gera? Doon magsisimula, pero hindi doon magtatapos. Sa Joel chapter 3, verse 2, hindi ito mapag-connect-connect ng mga nagtuturo. Ang kinokonek nila sa Armageddon ay yung Ezekiel na si Gog and Magog. Pero ito hindi nila makonek. Ako ikokonek ko ito sa Armageddon. So from Armageddon, from Megiddo, mag-iipon lahat ng bansa, dadaan doon sa Lebanon, then ang daming army nito, ang target nila is Jerusalem. Sabi dito sa verse 2, Joel 3:2. I will gather the armies of the world into the valley of Jehoshaphat. Itong valley of Jehoshaphat, ito rin yung tinatawag na Kidron Valley. Ito yung pinakita ko sa inyo noon. Iba namang model ang papakita ko sa inyo.
Ayan, yung model na yan na may salom pa sa ulo. Sobrang init kasi nung nagpunta kami dyan. Abril eh. Abril yan nung nagpunta kami ng Israel. Yung likod niyan, ayun yung templo. Wasak yung templo, ang natira, Wailing Wall, bakod. At yung yellow na yan, yun yung Al-Aqsa Mosque ng mga Muslim. Diyan daw umakyat si Muhammad sa langit. Ngayon, ito yung team namin, yung mga kasama namin sa Israel. Mas malawak yung view. Ako nagpicture niyan eh. Ayun, wala ako diyan. Ayun yung likod na yan, yun yung Kidron Valley. Yun yung Valley of Jehoshaphat. Kasi ito, yung Mount of Olives, andyan yung temple, pababayan, sementeryo yan. Diyan nakalibing si Sicaraya, diyan nakalibing si Jehoshaphat, at yung Absalom's tomb, nandun din, tsaka yung rebulto niya. Yung tinuro ko sa leadership. Yung, di ba, altar and monument, Absalom's monument, nandun. So yan yung Kidron Valley. Diyan pupunta yung mga army na nag-ipon-ipon doon sa Megiddo. Doon pupunta. Tuloy natin para bibilisan ko na para next week konti na lang. So ang sabi dito, there I will judge them for harming my people. My special possession for scattering my people among the nations. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Naghahanda na po ang bawat bansa ngayon. Nagdadagdag sila ng mga armament, pati Israel, pati Amerika, ang China, ang dami niyang ginagawang worship. Ang Europe, nagdagdag sila ng mga nuclear nila. At nag-iipon sila dahil hindi na sila asa sa US. So, prepare for war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come. Gera na. Assemble and come, all you nations. Gather together all around. Ito pa. Tingnan nyo. Cause your mighty ones to go down there, O Lord. Yung mga mighty ones mo, yung word na mighty dito sa Hebrew ay gibor. Parang Gabriel, the mighty man of God. Yung mga mighty man mo, ito ang tinutukoy dito, mga anghel o yung mga saints na na-rapture na. Pababain mo sila sa araw na to at makikipagdikma. Okay? Let the nations be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat. For there I will sit to judge all surrounding nation. Lahat ng mga bansang ito, huhusgahan dito. Multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Dito yon. Dito magwawakas ito. Pero, bago magwakas, so from Megiddo, lumusob sila, papuntang Jerusalem, ito ang mangyayari pagdating nila ng Jerusalem. Sicaraya 14:2. The Antichrist and his armies will attack Jerusalem. Hindi Battle of Armageddon, Battle of Jerusalem, Valley of Jehoshaphat. I will gather all nations to fight against Jerusalem. The city will be taken, the house looted, the women raped, half of the population will be taken into captivity, the rest will be left among the ruins of the city. Kalahati ng populasyon huli, captives. Ito mangyayari, malala yung mangyayari sa Jerusalem, sa Israel. Kaya kung alam lang nila ito, magre-ready sila. 2/3 of the Jews will die. So kalahati, nahuli. Yung kalahati, 2/3 nun mamamatay. Okay? 2/3 ng populasyon nila mamamatay. 1/3 of them will be spared and will be refined in the fire. Zechariah 13:8-9. 2/3 of the people in the land will be cut off and die. Mamamatay. Grabe, ang dami mamamatay. But 1/3 will be left in the land. I will bring that group through the fire. Padadaanin sa apoy, ipupurify. I will refine them like silver and purify them like gold. At parang tayo, pag pinapadaan sa pagsubok, pinupurify tayo. At doon matututo silang tumawag sa pangalan ni Jesus. They will call on my name and I will answer them. I will say, these are my people. And they will say, the Lord is our God. Ito yung remnant, kukunti na lang to. So, paubos na sila, 2/3 namatay, kalahati muna na exile, 2/3 mamamatay, 1/3 ang may iwan. Yung 1/3 na yon, in hopeless desperation, tatawag kay Jesus. Ngayon, ang mga Hudyo hindi naniniwala kay Jesus. May namit akong Hudyo sa Boracay. Sabi niya, okay, sineran ko eh. Sabi niya, I know Jesus. He is the carpenter, the son of Joseph. And sabi niya, he is an ordinary man. And hindi siya nabuhay muli. Ang tinuro sa mga Hudyo, si Jesus ay ninakaw yung bangkay. Alam niyo yung resurrection na movie?
Yun ang tinuro. At nakalagay sa Matthew yun, binayaran yung mga sundalo, sinuhulan, manahimik kayo, sabihin nyo, ninakaw yung bangkay. Kaya nung nagpunta kami na Israel, walang bangkay na makita. Hindi alam kung nasaan. Until today, walang bangkay si Jesus kasi si Jesus nasa puso natin. Buhay siya, hindi siya patay. So ngayon, itong 1/3, tatawag kay Jesus. They will call on Jesus and then tatanggapin nila si Jesus na Messiah nila. Yung Antichrist, hindi pala siya. Ito pala, kasi nilulusob na sila. Zechariah 12:10-11, Then I will pour out a spirit of grace, sabi ni Lord, and prayer on the family of David and on the people of Jerusalem. Lahat ng naiwan na 1/3, tatawag kay Lord, magdadasal, hihingi ng tulong. They will look on me, whom they have fears, and mourn for him as for only son. Yung sinaksak nila, yung pinatay nila, makakakita lahat sila ng vision sabay-sabay. Andyan si Jesus, yung pinako nyo sa krus. And then, they will grieve bitterly for him as the firstborn son who died. The sorrow and mourning in Jerusalem on that day will be like the great mourning for Hadad Rimon in the valley of Megiddo. Doon nagsimula yung gera, pero hindi doon nagtatapos dito sa Jerusalem. And then, sabi dito sa Zechariah 12:5-8, These 1/3 Jews will become invisible armies. Nung tumawag sila kay Jesus, ito nangyari. Verse 5 and 8, And the clans of Judah will say to themselves, The people of Jerusalem have found strength in the Lord of heaven's armies, their God. On that day, I will make the clans of Judah like flame that sets wood in ablaze, or like burning torch among sheaves of grain. They will burn up all the neighboring nation right and left, while the people living in Jerusalem remain secure. Yung natirang 1/3, lalo yung mga lahi ni Huda, lahi ni David, makikipagdigma sila. Napakaliit lang ng Jerusalem, alam nyo. Siguro lower Antipolo lang laki nun. Ganun lang siya kaliit. So yung natira doon ng mga buhay, ni 1/3 na tumawag kay Lord, lalaban sa isang tambak na army at unti-unti mauubos nila yan. Magtatagumpay sila. At ang sabi dito, on that day, the Lord will defend the people of Jerusalem. Bababa si Lord. Ito na yun, second coming, phase 2. Bababa si Lord sa heaven, kasama tayo. On that day, the Lord will defend the people of Jerusalem. The weakest among them will be as mighty as King David. Yung mga mahihina, hindi lumalaban. Sa Jerusalem, may isang grupo ng mga tao doon na walang pakialam sa gera, pinapalamon ng bansa nila. Yung may mga buhok dito na mahaba. Yung may mga turban, mga religious. Anak lang na anak yun. Pero this time, pati sila lalaban. Lalaban sila. So, the weakest among them will be like David, the royal descendants will be like God. Yung lahi ni David, parang Diyos sa tindi, sa lupit. Yung ordinaryong tao, kagaya ni David, alam niyo si David, giant killer yan. Pero yung mga lahi ni David, parang God, hindi matalo-talo, hindi mapatay-patay. Like the angels of the Lord who goes before them, on that day, I will begin to destroy all the nation that comes against Jerusalem. Sa araw na yon, tatalunin ni Jesus lahat ito. Bababa si Lord from heaven. Jesus will come and fight against the army of the Antichrist. This is the second coming of Jesus, phase 2. Sabi dito, Zechariah 14:3-5, The Lord will go out to fight against those nations as He has fought in times past. Kung paano niyang nilabanan yung mga kaaway na Israel in the Old Testament, gagawin niya ulit ito. On that day, His feet will stand on the Mount of Olives. Ito yung Mount of Olives, yung kinuhaan ko ng picture, nandoon yung templo, nandoon yung Kidron Valley, Valley of Jehoshaphat. And then sabi dito, the Mount of Olives will split. Mahahati. Okay? Making a wide valley, running from east to west, magkakaroon ng lindol, lalawak yan, magkakaroon ng lindol, mawawasak yung gitna, at yung mga army sa Megiddo, doon pupunta at dito magkakaroon ng huling bakbakan. Making a wide valley, running from east to west, half the mountain will be moved toward the north and half toward the south. Then the Lord my God will come and all His... Hindi ito napapansin na yung nagtuturo. Na pagbalik ni Lord, may kasama siya. At sino yung kasamang yan? Tayo yan. Re-rest back tayo, pabalik. At dito ako magtatapos. Revelation 19:11-16. Now I saw heaven open, and behold the white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. Si Jesus nakasakay sa kabayong puti.
And in righteousness he judged and makes war. His eyes were like flame of fire. On his head were many crowns. He had written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh, and that is Jesus, the Word of God. And the armies in heaven, tayo yon, at yung mga anghel, clothed in fine linen, tayo yung fine linen, yung righteousness natin na binanggit ko kanina, white and clean, followed him on white horses, nakasakay din tayo sa kabayong puti. First coming of Jesus, nakasakay sa ulap. Phase 1. Second coming of Jesus, phase 2, nakasakay sa kabayo. Magkaiba yan. Ginugulo ng ibang nagtuturo, ginagawang isa. So ang sabi dito, nasa kabayo, nakasakay siya, pati tayo, out of his mouth goes sharp sword that he would strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and the wrath of God, and he has on his robe and on his thigh, King of kings and Lord of lords. The end. To be continued next week. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nga absent, di mo pa alam kung ano mangyayari next week. Okay, tayo. Tayo. So, drama, ma-action, pero sa dulo, panalo pa rin si Lord. Amen? Panalo pa rin tayo. Kawawa lang ang bansang Israel dahil ang dami nilang dadanasin. Ngayon pa lang, dami na nilang dinadanas, kaya pray for Israel. Dahil kung wala sila, wala tayo rito. Pray for Jerusalem, dahil ang Jerusalem ang sentro ng daigdig. Ang pinakamahal na lupa, real estate, na nakakapraso lang at pinaka-importanting real estate sa buong mundo, Jerusalem. Pinag-aawayan yan ng maraming bansa. Jerusalem is the eternal city of God. The city of peace, the city of God. Kaya ito hindi political lang, spiritual ang problema dito. May demonyong ayaw bitawan ng Jerusalem dahil kay Lord yan. Lahat ng mga kingdom na lumusob sa Israel, yung Jerusalem, may mga movies, panoorin nyo, The Kingdom of God, kung paano yung mga Crusader, yung Ottoman Empire, yung Jerusalem talaga ang pinaglalabanan. Kaya at the end, Jerusalem pa rin. The city of God. Mahal na mahal ni Jesus tong lugar na to. Dahil dyan siya nag-ministry. Okay? Meron pa ba tayong first timer ngayon? Pakitaas nga po ang inyong kamay. Kung ngayon lang kayo naka-attend dito, wagayway. Meron po ba first timer? Sige po, kung meron pong first timer, baba po kayo rito. Tapos na tayo. Ipagpe-pray ko lang po kayo. Kung may nag-invite, pakisamahan nyo. Kung wala naman, yung mga ushers natin, samahan niyo po sila. Itong mga tinuro ko, malapit na tong mangyari. Malapit na tong maganap. Kaya dinesisyonan kong tapusin to dahil any moment, konting pitik na lang sa mga bansa, sa mga gulo na nangyayari sa buong mundo, malapit na to. Kaya kung nabibisi tayo sa maraming bagay-bagay, be sure, busy rin tayo sa paghahanda. Sige po, dito po kayo. Harap po kayo sa akin. Busy rin po kayo sa paghahanda ng inyong puso, ng inyong spirito, ng inyong buhay sa pagbabalik ng Panginoon. Malapit na po siyang bumalik. Ihanda natin ang puso natin sa pagbabalik niya at ang tatanggapin lang po sa langit, yung mga anak ng Diyos. At sino po yung anak ng Diyos? Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, nagiging anak ng Diyos. Dahil ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang nag-iisang bugtong na anak. Ibinigay. So dalawang pwede natin gawin. Pag binigay, yung anak niya, tanggapin o tanggihan. Pero pag tinanggap natin, John 1:12, ang sino mang tumanggap, magiging anak ng Diyos. At kung dumating si Lord sa rapture day, pasok tayo sa langit. Kasi ang langit ay para sa mga anak ng Diyos, pamilya ng Diyos. Ngayon, kung hindi pa siya bumalik at may nangyari sa buhay natin dito, wala tayong dapat ikatakot, doon tayo pupunta. So, magpipray po tayo ngayon. Gusto niyo po bang tanggapin yung inalok ng Diyos sa atin? So, yumuko tayong lahat, pumikit tayo.
Taas po natin yung isang kamay natin at magpipray tayo. Sumunod kayo sa panalangin na sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako ay isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, ayusin, ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa oras na ito. sa oras na ito. Ako'y anak mo na. Ako'y anak mo na. At sa iyong muling pagbabalik, At sa iyong muling pagbabalik, makakasama ako makakasama ako sa iyong kaharian sa iyong kaharian dyan sa langit. diyan sa langit. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ikaw ang nakakakilala sa kanilang buhay. Alam mo kung anong pinagdadaanan nila ngayon, sitwasyon. Walang bagay na lingid sa iyo. I pray, Lord, kung ano man yung kadahilanan na nagdala sa kanila dito. Lord, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal at pagtanggap at assurance na mula ngayon, Lord, you will be for them, you will be with them. Kakampi ka nila, kasama ka nila sa anumang pinagdadaanan ng buhay nila. Ikaw ang Diyos na may solusyon sa bawat problema. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na walang bagay na hindi mo kayang gawin. Ang imposible, posible sa iyo. Kaya I pray for them, Lord, that this will be the beginning of their journey with you. This will be the beginning, Lord, na kanilang paglakad bilang mga anak mo. At hindi ito ang huling punta nila dito. This will be the beginning of many comeback, Panginoon. Pagpalain mo po sila at sa lahat ng nandirito ngayon, sa lahat ng napakinggan namin, nawa, O Diyos, magsilbing paalala, magsilbing warning ito na lahat ng nakasulat na propesiya sa Bible nagaganap 100% exactly as it is written. Kaya I pray, Lord, sa buhay namin kung paano yung kwento ng Israel, yung kwento ng end times, maraming mga drama, maraming mga aksyon, Panginoon. Ganon din ang buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makita namin sa dulo na laging tagumpay ang mga Kristiyano. Laging tagumpay ang mga anak ng Diyos dahil ikaw naman nagumpay sa krus, binigay mo yung victory mo sa amin. Kaya we can declare that in all these things, we are more than conqueror. Salamat po. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.